should love the Word of God. Sino dito dala yung mga Bibles nila? Amen. May mga notebook po ba? Yes, so mas maganda kasi 'di ba? Mas maganda na meron tayong notebook at saka meron din tayong Bible kasi may nakikita po tayo, may nare-review tayo na pang-araw-araw natin. Amen po ba? Na magpapalakas sa atin. So sige po, ngayong araw na ito, let's welcome Sister Kiel Fayangkaw. Check, check, check. Okay. Meron na. Yes. Thank you. Thank you at natimpla yung ano natin. Hello po. Good morning po. Ay. O, diba? Nagpe-feedback. Sorry. Kay pastor po kasi to kaya nakaano siya. Pero okay naman. Sabi po yan, tech team natin today kasi maglapel ako. But, I believe God is doing something great today. Amen po ba? Ay, mahina. Dalawa lang. I believe God is doing something great today. Amen. Yes, mga ano na, 50%. Okay. So, I believe na ang dami po nating, alam mo yun, ginagawa these days. Marami po ba kayong ginagawa? Marami naman. Always. Gusto ko yung sagot ni Ninang Ceci, always. But, for today, we are going to talk about yung ating declaration for this year, which is, andyan naman sa harap po, ano pong declaration natin is? Shifts and shifting. And tomorrow, anong araw na po? June 1 na. Isipin nyo, konti na lang, maririnig na naman natin yung mga, ano, yung ninang ko dito, sorry, may ano po eh. But tomorrow is already June and halfway of 2026 already is almost gone, tama? And parang ang bilis po, no? Sobrang bilis. Because pa-pray lang natin kay Pastor William ng, ano mo yun, for New Year service. And then now, we're halfway the year already. And I just want to ask, are we really living yung declaration natin for the year? Oh, wala nang, amen? Amen? Amen po ba? Kasi ang dami, ang sarap sabihin na, yes, we are living in our shifts and shiftings, that the Lord is doing something new, but, ang bilis din natin ma-discourage pag iba na yung nakikita natin, or iba na yung, alam mo yon, iba sa expectation natin. Tama po ba? Pag may binigay na blessing si Lord, na pinagpe-pray natin, tapos, hindi yun yung way na kung paano yung gusto natin. Masaya tayo, hindi. Oh, reality, right? Hindi tayo masaya, tama? Tama po ba? Kasi, bakit? Lord, ito yung pinag-pray ko, oh. Ganito yung specific na pinag-pray ko, dapat ganito siya darating. Eh, hindi. So, anong reaction natin? Discouraged, disappointed. Minsan galit pa tayo kay Lord, minsan may tampo pa tayo kay Lord. Bakit? Because it's not the way na ganun yung pinag-pray natin. But we have to remember na si Lord hindi dapat natin nilalagay sa box. At nasa box ng Lord, dapat ganito yung gagawin mo sa buhay ko. Ganito dapat siya. Hindi dapat ganito, hindi dapat ganito. Ganito lang. Eh, dapat naging si Lord na lang po tayo, di ba? Tama? And so, for this, gusto ko lang medyo i-break kasi medyo antok-antok pa po tayo. Sino po inaantok ngayon? Truthfully, sino inaantok? Kasi po ako inaantok ako, to be honest. Kanina sabi ko, Lord, parang 'di ba may usually pag may pasok ka sa school, kasi sa work hindi na masyado nakakancel. Pag may pasok ka sa school, canceled pasok kasi malakas yung ulan. Lord, baka naman, no? Galing po kasi kami party kagabi, si Angel po nag-18th birthday kagabi. Sobrang pagod, ang daming ginagawa. Tapos ang lakas ng ulan pagkatapos, parang, ang sarap na lang, nasa bahay na lang buong araw ngayong araw nito. But, I believe, God is doing something great today. Amen. And the reason why pumunta ka today sa church is because may gagawin si Lord and we have to have that heart and mind to be open sa gagawin ni Lord. Amen po ba? So now, I want to go to our topic, which is, don't miss your next season. That's my topic for today.
And our key verse for today is Isaiah 43:18 to 19. So let's all read this. Ready? Go. Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Amen. Thank you, Lord, for your word today. So, as I've said a while ago, we've been declaring shifts and shifting, and ito yung key verse natin. Tama po ba? Alam naman po natin yun, di ba? Tinitingnan naman natin yung calendar na ginawa para sa atin. Na shifts and shifting, and Isaiah 43, in this context, para lang malaman natin, this is when Isaiah was writing about yung nangyayari. Kasi captives na ulit yung Israelites. So, ang dami nang nangyayari sa ulit sa paligid nila. Like in Exodus, naging slaves sila. This time, meron na naman silang problema. And as you can read, na remember not the former things, nor consider the things of the old. Behold, I am doing a new thing. Sinasabi dito na, kasi ang Israelites, since yung ancestors nila, kasi ang layo po ng Exodus sa Isaiah, tama? Medyo malayo siya. Tama po ba? Magbabasa po ba kayo ng Bible nyo? Alam nyo po ba kung nasa na kayo ngayon sa sa Bible reading po natin? Nasa Revelation na si Pastor Rachel. Pastor Rachel, Revelation ka na. Pastor Rachel Pastor We'll give that. Yung iba, worship team. Where are you nasa Bible? Genesis pa din. Ang masakit diyan, Genesis 1 pa rin sila. Genesis 1:1, tsaka Proverbs. Tsaka Matthew, kasi doon lang tayo nagsimula sa fasting natin. But in here, we have to know na kaya siya considered kasi context din po sa sa training natin, sa leadership training natin. May mga times na nagdi-discuss si pastor na connected tong verse na to sa isang verse, itong chapter na to sa isang chapter, and yung book na to sa isang book. And this time, connected ang Isaiah 43 sa Exodus, sa mga nangyari before. Sa Exodus, when they were captives, alam po natin yun, di ba? When they were captives, when they were slaves, nung nandun pa sila sa Egypt. And si Moses, nasabi ko na, si Moses, ang naglabas sa kanila saan po? Sa Egypt, yes. Finally, may sumagot din sa likod. Thank you po. Pero si Moses ang naglabas sa kanila sa Egypt. But this time, ang sabi ni Lord, the reminder was, remember not the former things nor consider the things of the old. Why? They are in the wilderness. They are captives. They are slaves right now. Pero ang gusto nilang way of doing things is the same way kung paano yung ginawa ni Lord nung Exodus. So, naisip nila, Lord, kung nag-provide ka ng ganito, kung inalis mo sila sa Egypt, palabas, tapos yung Red Sea, tama po ba? Red Sea. Anong ginawa ni Lord? Ano pong ginawa ni Lord? Hinati ni Lord, right? He parted the Red Sea. But this time, nasa wilderness sila. So, paano hahatiin ni Lord yung wilderness ngayon? Right? Paano niya hahatiin? But, this time, sabi nila, Lord, ano nga bang gagawin mo? Paano gagawin? Ganito yung ginawa mo before. Oh. Ganito, ganyan ginawa mo sa mga lolo namin, sa tatay namin, sa, ano pa ba? Sa ninuno namin. Thank you. Sa ninuno namin. Anong gagawin mo this time? Kasi ginawa mo na yun before. But, the Lord said, I am doing a new thing. Many of us, hindi natin gusto yung bago. Tama po? May mga, kasi comfortable tayo sa dati. Tama? One good illustration, pag nasa church tayo, tapos ang kanta is luma, yes, Lord, oh my. Alam mo yon, very on fire tayo mag-worship. Pero pag bago yung kanta, ano to? Ano naman itong pinakanta ng worship team na to? Hindi ko naman to alam. Tama po ba? Why? Because comfortable tayo sa
sa old, right? I'm not saying na old generation or old, we're just comfortable with old songs. Kasi hindi natin alam yung bago eh. Paano natin may express kay Lord yung worship natin kung bago yung kanta. Tama po ba? My point, pero at the same time, in this passage, that remember not the old things or the former things, behold, I am doing a new thing. Si Lord, may ways siya of doing new things in our lives. Amen? And you have to know and understand, kasi I've been asking also myself, these days, sobrang, ang dami kong tinatanong sa sarili ko. Nagtatanong po ba kayo sa sarili nyo? Or wala lang, parang sige lang, trabaho ko, okay, uwi, kain, tulog, trabaho, kain, tulog. May mga times na, nakakalimutan ng devotion, di ba? Pero may times magtatanong tayo sa sarili natin na, Lord, sobrang nakafocus ba ako sa pag-aantay ng shift sa buhay natin, sa buhay ko, na namimiss ko na talaga yung shift na nangyayari sa buhay ko. Why? Because God may already be doing a new thing, but our spiritual eyes cannot see that. And so this is why we have to be rooted in the Word, we have to be rooted in our prayer life, we have to be rooted dito sa Christian life natin, sa relationship natin kay Lord. Bakit? Kasi may mga bagay na ginagawa na si Lord sa buhay natin na baka hindi pa natin nakikita physically. Pero spiritually, meron na. And so this is why ang point ko talaga or ang topic ko today is you don't miss your next season. Why? Our point 1 is don't miss your next season by looking back. So hindi mo pwedeng i-embrace kung ano yung nasa future or andito sa ahead of you. You cannot embrace something ahead of you while you keep looking back, right? Kasi hindi ka naman pwedeng pumunta sa paharap, pero nakatingin ka sa likod. Tama po ba? Try niyo po. Sino gusto mag-try? Diba? Ang hirap na papunta ka doon, pero nakatingin ka sa likod. So, paano mo pupuntahan? Right? You cannot see or you cannot look what's ahead if doon ka nakatingin sa likod. It's just like Lot's wife, right? Pinapaalis na sila, pinapapunta na sila kung saan para safe sila, but what happened is, do not look back, but anong ginawa niya? Look back. Tapos, ano po nangyari? Naging pillar of salt. Alam po ba natin yun? So, again, ano daw? Kala niya mali siya. Ay. You cannot embrace what's ahead while living what is behind or while looking at what is behind you. Kasi, again, the Israelites, umalis na sila ng Egypt. But, ang nangyari is, nakatingin pa rin sila dun sa Egypt. Yung puso nila nasa Egypt pa rin. Bakit? Sa tuwing may problema, sa tuwing may konting-konting, ang tawag dun? Inconvenience. Ano ba yung inconvenience? Inconvenience sa buhay nila while going to the promised land. Anong ginagawa nila? Nagko-complain? Nagmumurmur? Ang sasabihin is, buti pa, nung nandun tayo sa Egypt eh. Buti, maraming pagkain, alam mo yun, may trabaho tayo. Pero hindi na nakikita, nilabas na nga sila ni Lord sa slavery or sa pagka-alipin. Thank you so much. Kailangan ko po kayo ng second service, ha? Pagka-alipin nila, pero, ang tinitingnan pa rin nila, gusto nila maging alipin. Sino dito yung alipin tapos nilabas na siya, siguro may tumubos sa kanya, tapos gusto pa rin bumalik. Sabihin natin sa kulungan. Sa kulungan, di ba? Nasa kulungan kayo. Imagine niyo na nasa kulungan kayo. Tapos may nagtubos sa inyo. Nilabas ka sa kulungan. Tapos, ngayon, kasi sa kulungan hindi po kayo, ang alam ko po hindi naman kayo yung tipong kailangan magtrabaho talaga. May mga duties kayo, pero at the same time, yung sabihin mong, trabaho, bayad ng bills, bayad ng ganito, ganyan. Tama? Tama? Tama po? Pero paglabas ng tao sa kulungan, ano mangyayari? Kailangan niya magtrabaho, kailangan niya bumuhay ng pamilya, kailangan niyang magbayad ng mga bills niya, Meralco, Maynilad, tax, ang dami, 'di ba? Ngayon, buti na, dapat nandun lang ako sa kulungan eh.
Libre lahat. Kain, tulog, konting kuskus ng CR or ng ano. After nun, wala. Wala nang gagawin. You see? But, hindi nakikita ng taong yon na ang dami niya ng pwedeng opportunities gawin. Kasi nasa labas na siya ng kulungan. Sa kulungan po ba, ang dami niyong pwedeng gawin? 'Di ba? Limited lang tayo sa kulungan. But, most of the time, kaya tayo hindi pumupunta sa next season natin is because we're so trapped dun sa old season. Dun sa dati natin gusto. Dun sa kung saan tayo komportable. Kahit sabihin natin, sa perspective natin, hindi komportable sa kulungan. May mga naririnig ako before, buti lang, kung nasa kulungan lang ako, hindi na ako nagtatrabaho ng ganito eh. Right? And so, dun tayo minsan physically, malaya tayo. But mentally, emotionally, we're still stuck with the old season. Or old identity, old opportunities, old income natin. Because one thing na gusto kong masabi, bakit ko nasasabi itong lahat, I've been there. Kasi sabi ko kay Pastor Rachel, nung bumalik ako ng Korea po, kasi nag-reminisce ako this time. Nakakabalik ko lang, today is exactly the day na bumalik ako from Korea last year, May 31. Sobrang iyak na iyak ako. Alam mo yun, ayoko talaga umalis sa Korea, pero yung tatay ko, tara na, uwi na tayo. Parang sa akin, ano bang meron sa Pilipinas? Bakit ako pinapauwi? Alam mo yun, gusto ko pong magstay sa Korea, or gusto ko, dapat ang plano ko mag-Canada, mag-US, kasi may trabaho ko dun eh. But, si Lord, binalik ako sa Pilipinas. And kung hindi ako binalik sa Pilipinas last year, wala po ako sa harap nyo ngayon. Wala tayong binabasang bagong libro na Make Room for the New. Right? Walang harudos. Sabi ko, ayoko mag-ads eh. Walang bulgogi na egg drop. Sorry po, pagkain na po yung mga inaano ng worship team. Pasensya na po. Medyo chill tayo ngayon kasi si Pastor William nandun eh. So ngayon, sabi ko, chill lang tayo ngayon. Pero, I believe na God is really doing something great, and even if hindi pa natin nakikita physically, meron siyang ginagawa at the same time spiritually sa buhay natin, hindi lang natin makita. Because last year, I would have not seen myself na nagpe-preach. Alam mo yun? Parang alam mo yun, babalik ako, tapos magpe-preach ako. Parang hindi naman. Magtatrabaho na lang ako kaysa mag-preach ako. Yun yung sabi ko. Tanong niyo po si Pastor Rachel. Dapat may forum tayo dito eh. Lahat po nang sasabihin ko, oo, si Pastor Rachel. Kasi ganun talaga. Pero, dun yung makikita na if I was so focused sa past ko, walang kahit anong progress mangyayari sa buhay ko. And ganun din tayo sa buhay natin. If we're so focused with the old season, if we're so focused sa dati nating comfortability, dun tayo pinaka-binless ni Lord, dun tayo pinaka-pinrosper ni Lord. Kasi promise po, kung ako, magsasabi talaga ako, yung income ko before, na nag-start ako magtrabaho, sobrang layo ngayon. Sobrang layo ngayon. Na parang mapapasabi ka na lang, Lord, kailangan ko na mag-Canada o mag-US kasi walang makakatapat dito sa Pilipinas ng ganyan. Kasi ganun yung una kong trabaho eh. Ganun yung una kong trabaho. And sabi ko, Lord, ano to? Bakit ganito na this time? But, if we keep living dun sa part na yon, hindi tayo makakakita ng bagong opportunities na binibigay ni Lord sa buhay natin. Why? Lord, this is the way you blessed me before. So, dapat ganun din yung Kung ganito yung income ko before, dapat ganito rin income ko ngayon. So, kung hindi siya parehas ng income ko o hindi siya ka-level ng income ko, hindi blessing yun. Tama po ba yun or mali? Tama po or mali? Parang hindi kayo nako-convince sa sinasabi ko. Tama po ba yun o mali? Mali. Why? As I've said a while ago, lagi natin nilalagay si Lord sa box. Na dapat, Lord, ganito yung gagawin mo. Which is, ayun yung ginawa ko. Lord, hindi ko tatanggapin tong trabaho na to. Bakit? Binibigay na sa akin na hindi ko kailangan mag-apply, hindi ko kailangan, magpasa ng resume. Ni-refer lang ako ng client ko na, baka gusto mo kasi, kailangan niya ng tulong eh. Magkano yung offer? Ganito yung offer. Masyado mababa.
And that also comes na may pride tayo sa sarili natin. Bakit? Kasi masyado tayong naging complacent or masyado tayong comfortable na ganito yung dapat ibigay sa akin. Bakit? Ito yung deserve ko eh. 'Di ba? Yung mga young people ngayon, ito deserve ko. Pag hindi niya binigay, bala na siya. Cut off. Pag hindi niya kinaya yung bigay na to, wala na. Hindi ko tatanggapin yan. Hindi ako magte-thank you. Right? But, again, si Lord, He doesn't work the way we work. Na kung paano ba dapat tayo dati, or ano yung ginawa niya dati, ganito dapat siya gagawa ngayon. Hindi. Si Lord, He is different from everything na we've been thinking. And even as I've said na, etong part na to na you don't miss your next season by looking back. The past or yung dati nating season may be a lesson or a proof of God's faithfulness, but it doesn't mean you have to stay there. Amen? Kung dati, binless ka ni Lord ng ganito, dati hinil ka ni Lord ng ganito, yes, it's a good testimony. It's a proof of God's faithfulness na, Lord, this is really what you're doing. This is what you have done. But, most of the time, now na ganun yung level na binigay sa atin ni Lord, na blessing or opportunity, yung mga bagong opportunities or yung mga bagong blessing na binibigay sa atin ni Lord, even in the smallest things, hindi natin nakikita. Because, ang expectation natin, ganito ginawa ni Lord sa akin before. Bakit hindi ngayon? Right? And so, the past is a lesson and a proof of God's faithfulness, but it doesn't have to be your residence. Amen po ba? My point number 2 is, every new season requires letting go. Yes, di ba? Every new season requires letting go. Sino dito mahilig mag-let go po? Sino po? Ay, si Chardia mahilig mag-let go. Sino pa? Sino pa po? Mahilig ano ba yung let go sa Tagalog? Let go? Bigat. Tiyatawanan ako ng ano ko. Magpalaya. Oh, malaya. Magpalit? Magpalaya. Tama? Letting go. Sino po dito? Hayaan na lang sila. Hayaan umalis. Sino po dito mahilig? May mahilig po ba dito? Wala. Right? Kasi kung madaling mag-let go, kung madaling magpalaya, edi, sana lahat kayo nagsabi, oh, ako, kaya ko yan, kaya ko mag-let go. Because it's hard to let go. Tama po ba? That's reality. It's so hard to let go. And so, yung mga gamit, sabi po ni Pastora Ceci, yung mga gamit nga, hindi matapon. Ay! Mayroon po akong proof dito! Tama, di ba? Di ba, Ate Arlene? Si Pastor Rachel, kahit yung pinakadating uniform namin 5 years ago, nandyan pa din po. So, pagdating ko, ang ginawa ko, ay, kailangan natin mag-declutter. Bukas, kuha, tanggal, lahat. Why? Because we have to let go para magkaroon tayo ng new. And magkaroon tayo ng space. Why? If bili tayo ng bili, if tanggap tayo ng tanggap ng bago, tapos walang space, saan natin lalagay yung bago? Diyan na lang. Kasi wala lang space eh. Pero dapat nandito siya sa closet. Tama po ba? Nandito siya dapat sa hanger tsaka sa ano. Pero hindi natin magawa. Bakit? Kasi punong-puno, masikip. And so, ganun, hindi na lang ibibigay, hindi na lang i-let go. Bakit? Hindi na lang bibili. Bakit? Kasi, punong-puno na yung space. And so ngayon, hindi ko alam kung punong-puno pa yung space ni Pastor Rachel kasi marami na akong pinatanggal sa kanya. Sabi ko, ibenta na lang natin to, pero hindi pa namin binibenta lahat. Benta na lang natin to. Pero, at some point, may space na. So ngayon, bili na po siya ng bili ulit. ng bagong damit, di ba? Si Ate Arlene tumatawa. Sabi niya, siguro itong dalawang to. Pero ngayon, ako po yung pinakamalaking space sa closet ngayon eh. Kasi ako yung nagtanggal talaga ng lahat ng damit ko.
Kasi medyo pumayat po ko eh. So, hindi na kasya yung ibang damit ko sa akin. So, hindi mo po ako nagyayabang. Tama na. Pero, dun mo makikita na every new season requires letting go. And so, God often removes before He replaces. You have to remove something before ma-replace yan. Before Abraham received the promise, he had to leave his home, his comfort zone. And before the disciples followed Jesus, they had to leave their nets or yung kung anong ginagawa nila. Before Israel or before the Israelites entered the promised land, kahit dalawa lang ang naka-enter, they had to leave the wilderness. And so before a new season comes, we have to let go. Kailangan mong magpalaya. Q, Moira. Kasi, hindi mako-contain ng space natin or ng container natin yung bagong ibibigay ni Lord sa buhay natin if hindi tayo mag-let go. Amen po ba? So, are you ready to let go? Amen. O, diba? Ngayon, amen na tayo. Bakit? Kanina kasi, are you comfortable letting go? Yung tanong ko sa inyo, walang nasagot. Isa lang. Okay lang, kaya kong mag-let go. Ngayon, amen po ba? Amen. Amen. Are we ready to let go? Yes. Marami na itatapon si Pastora Sensi mamaya. Kuya, paano ba yan? Marami na siya itatapon. Kasi si Lord, baka ina-ask niya tayo na i-let go na natin yung fear natin, yung comfort natin, yung old mindset natin, yung control natin sa mga bagay-bagay. Because that's one thing I had to learn. Control of all the things. Kung si Pastora Jane po, gusto niyang in control siya of all the things, ako po yung sumunod kay Pastora Jane. Kailangan kontrolado na din talaga namin. So, sa bahay po, kami po yung nag-aaway. Pag ito yung gusto niya, tapos hindi yun yung gusto ko, medyo nagka-clash kami ni Pastora Jane. Pero, you have to remember that God is asking you to release something kasi minsan, hindi breakthrough ang kailangan natin. Minsan, kailangan surrender muna. Hindi breakthrough eh. Kasi, alam mo yun, breakthrough, the Lord can just do something instantly. Like, ngayon, kaya niyang ibigay ngayon. But, are you ready to surrender kung ano yung pinapalet go niya? Amen po ba? And so, hindi mo pwedeng dalhin kung ano yung nasa past mo sa future mo. Bakit? Magka-clash sila. Kasi yung future mo, or yung what's ahead of you is the new season, ganito dapat yung gagawin mo, and sa old season, ganito dapat. One good example. Sarili ko. Ang dami nagugulat po ngayon. Kahit po kayo siguro nagugulat ngayon sa personality ko. Yung ninang ko rin po na nagugulat sa personality ko. Dati po, sobrang snob ko talaga. Alam ko yun. Sobrang snob ko, masungit ako, ano pa. Lagi akong nagagalit, mataray ako. Lahat na pwede niyong sabihin sa aking negative, masasabi niyo na. Bakit? Ano ba naman yung anak ng ni pastor na yan? Yung pinakabunso, hindi mo makausap, hindi mo maano. Ngayon, kahit sino makita ko, ay hello po, kahit hindi ko na sila alam minsan sa mall. Hi Sister Kiel, parang ako, hello po, sino nga po sila? Alam mo yun, parang mapapaisip ko naman, bakit? Ngayon, iba na yung ginagawa ni Lord sa buhay ko. And that means may transformation na nang ginagawa si Lord sa buhay natin. But, sa new season ko ngayon na, as you all know, sa Rooted in Strength, hindi po siya ads ha. Ayoko talaga na. But sa Rooted in Strength, ngayon ang daming nagme-message sa akin, ang daming, alam mo yun, ang dami talagang kailangan ng advice, kailangan ipa-interpret tong mga bagay na to. Sabi ko, hindi, nang encourage lang po ako, hindi po ako propeta para mag-interpret ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay nyo. But if you remember, if ganito na yung season ko ngayon, na kailangan kong makipag-usap sa mga tao, kailangan kong makipag-interact sa mga tao, yung past self ko or yung past season ko, kung ganun pa rin siya, hindi ko ma-welcome tong new season na ang dami kong dapat ma-encourage, ang dami ko dapat makilala para lang I will be an instrument to point them back to Jesus. Kasi as you all know, yung isang sinabi ni Pastor William nung isang beses na
very, talaga siya, struggle sa akin. Kasi, nag-message sa akin yung taong yon April, I think, last week of April, mga April 20 something. Tapos sabi niya lang, "Hi, I'm so encouraged by your writings, ganyan. I've been depressed for 2 years. And depression is not a joke. And sabi niya, I've just been trying na araw-araw, sige lang, okay lang, basta live one day at a time, basta kayanin ko, okay lang yan." So, 2 years passed, may depression siya. Why? Kasi hindi niya nakuha yung gusto niya, yung mga pinagpe-pray niya, sobrang na-disappoint siya. And everything na hindi ko na alam kung ano pa yun. But 2 years siyang depressed. And then after 2 weeks, nag-chat siya sa akin. Sipin niyo po yung chat niya sa akin. "Hello po, nandun na po talaga ako sa dulong-dulo ng ano ko." So, anong iisipin niyo po, di ba? Paano yun kung hindi ko siya gustong replyan? Kasi may mga times na ayokong replyan yung mga tao eh. May mga times na, especially before, bala ka dyan. Scene zone ka na lang or hindi ka na, kasi hindi ko trip sila replyan. Pero this time, I was very, very much convicted by the Lord na kailangan ipag-pray mo siya, kailangan makita kung okay talaga siya and all that. And so, ang tagal ko kasi after 1 hour ko pa nakita yon. So, isipin mo, anong pwede mangyari sa isang oras na yun na hindi ako nag-reply. So, nag-reply ako after 1 hour, tapos hanggat hindi siya nagre-reply, nagpe-pray lang ako buong time. And then, after nun, nag-reply siya, I think, nag-thank you lang siya, tapos hindi na siya nag-reply ulit. Tapos wala, sabi ko, papadalan ko siya ng libro, lahat ng pwede kong kasi coming from experience, sa Korea po, mataas ang suicide rate. Suicidal rate is really high sa Korea. Ma-disappoint lang or mabash tong isang tao na to, baka mamaya, wala na yung buhay niya. So, ganun yung fear ko din na nasa utak ko na, alam mo yon, in a span of 1 hour, what can a person do? Especially kung nasa dulong-dulo na siya na wala na siyang hope. And so, nung time na yon, sabi ko, as much as I can do, itatry kong extend yung niya. At least, so, para may expectation siya, sabi ko sa kanya, bigyan ko siya ng book. So, hiningi ko yung address niya, hiningi ko yung niya. Tapos, pinadalan ko siya. Sabi ko, darating siya after 3 days, baka, antayin mo na lang or something ganyan. So, after 3 days, nagtawag nito, dumating sa kanya, tapos binasa niya. After 1 week, nag-chat siya sa akin. So, I was so relieved kasi nag-chat pa rin siya sa akin. Sabi niya, "Hello po, I'm so thankful." And yun yung time na nalaman niya na pumasa siya sa recent na board exam which is for teachers. And so sabi niya, ito pala yung ginagawa ni Lord after all these years, na ito pala yung plano niya na binalik niya lang ako or ni-redirect niya lang yung rejection na natanggap ko 2 years ago. So isipin niyo po yun, na you've been depressed for 2 years, you've been struggling, and so if yung old self natin, if yung hindi natin ni-let go na part sa buhay natin, if hindi ko siya ni-let go, paano ko siya makakausap ng ganun? Ano na lang mangyayari kung hindi ko siya kinausap ng ganun? And I'm not saying na it's because of me, but to God be the glory na naging instrument po ako sa buhay niya. Pero isipin mo na lang yung isang buhay na yun. Isang buhay na yun na sobrang precious kay Lord. Tapos dahil lang sa disappointments, dahil lang sa trials, sa challenges, sa problema sa buhay, magpapakamatay na lang. Dahil wala na siyang pag-asa. And so for us, every new season requires letting go of something. Why? Because you cannot carry the old to something new. Kasi hindi siya bagay dun. Hindi siya for that. And so, this time, na after letting go, I go to my point 3, which is the weight of the waiting. Right? Sino dito mahilig pong mag-antay? Sino mahilig mag-antay? Wala rin. Wala rin may gusto. Yung mga bata mahilig mag-antay. O sila, lahat. May mga bata, mahilig kayo mag-antay. Bakit ang bata ko, kahit ng bata ko, hindi ako mahilig mag-antay? Walang pasensya. Kasi this time, pagka-let go natin, gusto natin instant, right? Instant noodles, pagkabukas natin, lagay na kain ka agad, tama? Masarap yung noodles kagabi. Pero, now, after letting go, there's a weight of waiting. May bigat yung pag-aantay natin. Kasi the Lord will still see
if talagang sinurrender mo na or nilet go mo na talaga itong bagay na to. Kasi masasabi mo, Lord, okay, I surrender. Lord, ile-let go ko na. Okay na, na-let go ko na, Lord. Asa na? 'Di ba? Ang hiling natin ng ganon. But, transition seasons or yung shiftings, that's the most hardest seasons we will encounter. Tama po ba? Kasi, you're no longer where you should be or who you're supposed to be. But this time, dun sa dulo, dapat dito ka. So, let go mo yun nandito, kailangan nandito ka, pero nandito ka pa rin. Lord, anong gagawin ko dito sa gitnang to? Tama po ba? Naiintindihan niyo po yung illustration ko? Kasi, most of the time, yung transition season, hindi siya instant eh. May tina-transform si Lord sa buhay natin, and it's not 1 day, it's not 2 days. Sometimes it takes years for that transition to happen. And so, you're in the middle, yung feeling mo sobrang, alam mo yun, Lord, ano ba? Babalik na lang ba ako sa dati? O, nandito, asan ka ba? Right? Most of the time, ganun yung tanong natin. And, I think last week, nagsabi ako kay Mommy, Mommy, lack of faith ba or lack of, ano ba, yung paniniwala ko kay Lord. Pag sinabi ko na, this year, ng 2026, wala akong pinag-pray talaga na malaki. Kasi 'di ba, ang dali pong ipag-pray ilagay sa tulungan mo ako. Candlelight prayer request. Yung candlelight, sorry po, kailangan ko na ng kape. Isang Harridos, please. Yung candlelight prayer request natin. Anong prayers natin usually? Protection for the whole family, ano pa? Provision, ano pa po? Good health, tama po ba? Baka po, wala rin yun sa ano nyo ha, mga basic prayers po yun na kailangan natin, necessity. Good health, well provided, may bahay kami, may, alam mo yun, okay kami, buong family ko, yun po yung pinaka-basic, which pinag-pray ko naman, nilagay ko sa ano ko. Pero other than that, wala na akong sinulat na gusto ko. Usually, I pray detailed prayers, which is encouraged. But this year, sabi ko, Lord, last year, 2025, year of divine elevation. May mga na-elevate po ba ang buhay dito? Sabi ko, Lord, divine elevation. Bakit parang na-demote naman ako dito? Imbis na ma-promote ako, na-demote man ako. Sabi ko, parang hindi naman akma yung word sa akin last year. Kasi ang word sa akin bago ko umalis papuntang Korea, kasi January po, di ba, December nandito ako nung 2024. January 2, 3, umalis na ako papuntang Korea. Ang word sa akin is, kung ano yung nandun sa, ng divine elevation. Di ba po maganda yun? Ang ganda eh. Canada, oh. Ganda niya. Kung ano yung nandun, ganun yung magiging buhay mo. Sabi ba naman sa akin? So, yung time na yun, ay, Lord, ang dami kong prayers, ang dami kong gusto, ang daming ganito, ganyan. So, akala ko, ganun na siya. Hanggang sa, February pa lang, natanggal sa trabaho. Wala nang trabaho siya. Paano tayo mabubuhay sa Korea nun? So, sabi ko nung time na yun, Lord, ano to? Divine elevation or, alam mo yun, promote, na-demote ako eh. Ano to? So, nung time na yon, buong year, even nung pagka-uwi ko, I was so disappointed. And even after ng pagka-uwi ko, alam yan nila, Pastor Rachel, Pastor William, Pastor Jane, I've always been looking forward na makaalis ulit ng Pilipinas. Totoo yun. So, parang October pa lang dapat last year nakaalis na ako. Ganun po siya. October, November, yun na yung latest, November. Walang nangyayari. So, this time, sabi ko, Lord, I'm so sorry, pero i-surprise mo na lang ako this year o hindi na ako magpe-pray hindi ako magpe-pray na hindi ako maglilista ng prayer ko na gusto ko talaga. Na Lord, gusto ko ng gantong kotse, gusto ko ng gantong opportunity, gusto ko ng gantong ano. Ikaw na bahala. Just surprise me. Let your will be done.
Basically, yun yung sinabi ko kay Lord. So, tinanong ko si Mommy, Mommy, is that a lack of faith? Na parang pagod na ako mag-pray ng gantong kalaking prayers, tapos hindi naman sinagot ni Lord. Sabi niya, alam mo, may mga times talaga napapagod tayo. Kasi tao tayo napapagod tayo. Pero dun din yung time na pag napagod tayo, dun na tayo magsusurrender kay Lord. And one testimony of our family is yung bahay namin ngayon. Really, yun talaga yung look what the Lord has done namin na bahay na. Kasi sino ba naman, if hindi nyo po alam yung testimony ng bahay namin, for many years, we've been renting dito sa Woodridge. Tama po, di ba? For how many years? 10 to 12 years? 10 to 15 years? Basically. So, dapat, at some point, 2004. Ito po, yung ninang ko po kasi, ano po namin siya kapitbahay. So, alam niya po yung ano. Pero from 2004 to 2003 pala. 2003 to 2000, Pastor Rachel? 2013? 2012 or 2013. So, basically, 10 years. We've been renting for 10 years. And si Pastora Jane, gustong-gusto niya ng bahay. Kasi ang daming mga realtors na mga kaibigan niya na, uy sis, tingnan mo, no down payment. 25 years ka lang magbabayad. 25 years. Ang hirap nga magbayad ng 1 year lang, 25 years pa. So, alam mo yun po yung reality na kailangan na. And so, si Mommy, sabi niya kay Daddy, sige na, Yam, ano na tayo, bili na tayo ng bahay. Or like, kuha na tayo ng bahay. Ito daw, 0%. Ganto, ganyan, ang dami. Ang sabi ni Lord, Matthew 6:33. Oh, alam ko na yan. Matthew 6:33, first the kingdom of God. Oh, ayan. Oh, tapos, tara na, bilhin na tayong bahay. 'Di ba? So, nung time na yon, ilang years, I think it took how many years, na ganun si Mommy at Daddy, na nag-aano na sila na, magre-renta na ba tayo? Hanggang dumating sila sa point na, sige Lord, bahala ka na. Hindi na kami masyadong, ikaw na bahala. Hindi tayo magpe-pray, pero ikaw na bahala kung ano yung ways mo. Kasi pagod na kami na umasa na lang na baka makuha na namin tong, pwesto or yung bahay na to. Until such time, dumating na nagkaroon ng opportunity, to cut the long story short, God used one attorney to build us a house for free. No strings attached. Amen po ba? So do you believe na si Lord, ganun siya kumilos? Ganun siya kumilos na, alam mo yun, may sinabi siya, and na-surrender mo na sa Kanya kasi pagod ka na eh. Kasi most of the time, pag hindi tayo pagod, tayo yung magtatrabaho para sa sarili natin. Lord, tulungan mo ako, ito yung gusto ko, okay. Trabaho. Lord, ang tagal naman, no? Gusto ko na to. Hanggang sa, mapagod na lang tayo na, Lord, bahala ka na. Kasi promise, dumating po talaga ako sa point na yun. Iyak. Dumating ako sa point na bahala ka na, Lord. Kasi pagod na ako mag-pray, pagod na akong mag-umasa sa mga bagay na gusto ko. And so, Lord, let your will be done. Yun yung sabi ko. And then, alam niyo naman po, nagpo-post na ako for preview. But this coming June, mag-open ako ng first cafe. Which is in my amen. To God be the glory. In my capacity right now, it's not possible. Kung dati siguro, kasi ganun ako kalaki kumita, sige, mag-cafe ako, mag-business ako. But this time, I know si Lord na yung gumawa nito. And si Lord na yung gumawa ng paraan para mag-stay ako sa Pilipinas. Kasi hindi talaga siya, as in, kung ako po, iisipin ko, siguro, gusto ko man ng cafe, siguro 5 to 8 years from now. Pag medyo settled na ako na meron na akong savings, meron na akong pwedeng spare para mag-cafe. But this time, si Lord, sabi ko, Lord, I'm not ready, to be honest. But alam mo sabi ni Lord, sabi mo, i-surprise kita. Iyak ako. Sabi ni Lord, diba? Parang isipin niyo po,
The Lord really works in ways we can't imagine and we can't tell na si Lord, gusto natin ganito lang to Lord, ganyan lang siya Lord, gusto ko ganito yung blessing mo. But in Ephesians 3:20, if you can show that, that's always been my life verse na sinasabi, God is greater than what we can imagine or is immeasurably, Ephesians 3:20, yes please, let's all read that. Siguro sa NLT na lang muna tayo. In Ephesians 3:20, it says, "Now all glory to God who is able through his mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we ask or think." I think in the Message, it says, more than we can ask or imagine in our wildest dream. Walang Message, it's okay. NIV. Let's go to NIV. Ito sabi po, "Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is work within us." My first business, which is yung marketing, it started with Ephesians 3:20 also. My verse for that company was Ephesians 3:20. And this year, I said, Lord, Ephesians 3:20 ulit yung magiging verse ko. Kasi I know na in my capacity right now, hindi ko kaya talaga. Yung pagod, yung stress, yung especially income, hindi talaga, Lord. But the Lord said, sabi mo, isa-surprise kita. And so here it is. Because this is something, if you really ask, si Pastor Rachel, Pastor Jane, hindi ko hiningi talaga to. Like, gusto ko, Mami, tulungan mo naman ako, buksan tong cafe na to. Hindi talaga. And until such time, may kailangan ng mag-push sa akin na, may kailangan ng, alam mo yon, legal papers, kailangan ng ganito. Bakit? Ang dami nang gusto mag-franchise ng business. From Cebu, from Laguna, from Batangas, from Baguio, everywhere. And hindi lang yun dahil kakilala namin. Minsan may nag-walk-in pa nagtatanong, saan po magpa-franchise nito? And so I'm not saying this, hindi ako usually yung kailangan tapos na muna bago ko makita. But I want this to be an encouragement for everyone. Na the Lord can do something more than we ask or imagine this year. And if you can see, halfway of the year already, are we really open to what God is doing in our lives? Many times, ang hilig kasi natin talaga na i-declare lang natin but we don't live by it. Ang isang naging lesson sa atin is, what is our church name? Faith Life, right? And so we have to live a life of faith. Faith Life. English lessons, ha? We have to live a life of faith. As Faith Life members, we have to live a life of faith. Dapat ang topic ko for today is faith life or fake life. Kasi most of the time, we can fake things. We can go to church, we can go and post verses, and alam mo yon? Ang daling magsabi, especially from me, coming from a platform na nasa Facebook po, you can just post anything there, tapos i-share, tapos mag-viral, okay. But is it really the faith that you have? Is it really the story that you have, the testimony that you have? And so as Faith Life members, as Faith Life family, we have to live a life of faith. We have to live by the name ng church natin. If we can live by our names, I don't know if you have meanings for your names, pero yung meaning talaga ng name ko po is strength of God. Kaya siya rooted in strength. Tapos minsan nasasabi ko na, Lord, napapagod na ako maging strong, oh. Papagod ako eh. Bakit pa naman strong ba naman yung meaning ng name ko? But you have to live by your name. The same thing, you have to live by the name of our church. As Faith Life members, live a life of faith. And so now, with this na ang dami kong sinasabi, with the waiting and all na surrender and letting go everything for the new season, you have to remember na yung delays ni Lord,
most of the time, preparation talaga siya sa atin. I know it's cliche, I know lagi nating naririnig to, sinasabi sa atin, but God's delays are often preparation, it's not punishment. Kasi if you're being prepared by God, if you're being transformed by God, that means may malaking ginagawa si Lord sa buhay mo. May gagawing malaki si Lord sa buhay mo. And you just have to really look at what's ahead. Na yes, Lord, you were faithful before. Ito yung ginawa mo sa akin. But this time, I know you can do more than I ask or imagine. Amen po ba? And so yun dapat yung faith natin for this year of shifts and shiftings. That God is doing something new, but we have to do what we can do also, what we should be doing, of letting go, surrendering to God before we can really enter into that new season or the new thing that the Lord is preparing us. And so, I think this is my last point, or my other point is, don't miss the shift because it looks different. As I've said a while ago, God rarely moves exactly the way we expect. Kung paano siya nag-move before, kaya niyang gawin yon, yes, but this time it should be different. Bakit? Kasi kailangan may new set of faith ka din, may new, fresh revelation ka, na si Lord ganito siya, pero kaya pa pala niyang gawin to sa buhay ko. So, this time, God's methods, or the way God moves, may change, but His promises never do. Yung promise ni Lord, faithful, from the very first until the very end. Pero yung way na nag-work si Lord sa buhay natin, it changes. God is consistent, but He is creative. Creative in a way na, dapat ganito yung blessing niya, pero iba yung way na ganito na gagawin ko this time. Kung ganito ko siya binless before, kung ganito ko siya hinil before, this time iba naman. It's more than dun sa hinihingi niya. Kasi yes, we want to ask, we want to pray, we want to, seek God, but at the same time, meron tayong ways na gusto nating gawin ni Lord sa buhay natin. But again, God is higher than our ways and our thoughts. The way we perceive God is not even the 100% na si Lord yun. If ito yung revelation ni Lord sa buhay mo na provider siya, healer siya, ito siya, ganyan, walang-wala pa yun kung sino pa talaga si Lord. And so if we're just really open, if we're just really surrendered kay Lord, we will see little by little, season by season, yung manifestation of who God is really in our lives and even in other people's lives. And so I pray na ganun din tayo, na magkaroon tayo ng faith, ng bagong faith, fresh faith from God, na Lord, gusto ko ng bago this time. And I really want to surrender this to you. Kasi sayang po. Sayang ang isang taon kung magiging complacent lang tayo, kung magiging comfortable lang tayo kung saan tayo nilagay ni Lord ngayon, may bago siyang ginagawa sa buhay natin. Ayaw lang natin i-surrender, ayaw lang natin i-let go. And so, one thing sa Bible na isang story was, there was blind men. There was 2 blind men, but different yung ways na ginawa ni Jesus na pag-heal. One is the mud, and then ipapahid. Tapos, ano po? Saliva. Right? And so the other one, maghuhugas lang, or alam mo yon, si Lord, kasi ang inexpect ng mga disciples, kung paano ginawa dati na may saliva lang, lang siya, dumura lang siya, tapos pinag-pray niya. So yung next blind man, ang sabi, dudura na naman siya. Siguro yun yung sabi ng disciples, na dudura na naman si Lord. So ganun dapat gagawin natin, pag may na-encounter tayo, tapos wala na si Jesus kasama natin. Duduraan natin yung bulag. Tama? Pero nagulat sila. Nagulat sila, bagong way na naman yung ginawa ni Jesus of healing. Right? So dun mo makikita na the Lord is consistent. He heals, right? But this time, it's different. It's in a different form. Why? Because God is consistent, but He is a creative God. So ganun natin dapat din lawakan
yung pag-iisip natin. Na si Lord, He is consistent sa promises niya. He is faithful, He is just, He is loving, He is caring, He is gracious. But yung methods of how we receive it is going to be different. Hindi siya yung parehas ng last time na ginawa ni Lord sa'yo. And even better, na mas mai-increase pa ni Lord. Why? Because if you can be faithful with small, if you can be faithful with the little, then you can be faithful with much. And so sometimes we go through seasons na roller coaster. Kasi in-imagine ko rin naman po, kasi minsan, nag-aano ako, sabi ko, Lord, parang lagi na lang yung kailangan kong isulat sa rooted, kailangan experience ko muna bago ko ma-share sa ibang tao. Ang sakit na, ang sakit na talaga ng, ng puso ko, ng feelings ko. Lord, Pero, dun mo makikita na siguro kung yung buhay, either straight line lang na walang problema, is it going to be exciting? No, right? Kasi kung walang challenge, kung walang trial na i-overcome, paano mag-i-increase yung faith natin? Paano mag-i-increase yung revelation natin kay Lord? Amen po ba? And so now, as I've said, if we don't want to miss our next season, we have to recognize the shift that is already happening. Not all shifts are external, which is nakikita natin sa labas. Sometimes it starts with inner. It's internal. Maybe ngayon, your faith is stronger. This time, yung prayer life mo mas deeper, mas longer. Or yung perspective mo mas healthier. You know, how you see things. Kasi minsan, sabi natin, chismis. Pinagchichismisan ka. Kung dati, ano ba na yan? Anong problema nila sa akin? Anong ganto? Ganyan. Right? But then this time, since the Lord is working in your life, the Lord has been transforming you, pag pinagchismisan ka na, Lord, I release forgiveness, I am praying for them, ikaw na pong bahala sa kanila. Right? And so we have to recognize the shift that is already happening because alam mo yon, hindi muna makikita sa outside eh. Kailangan it starts with the inside. It always starts with the inside and it boils down always yung condition ng heart mo. And so now, maybe the breakthrough hasn't happened yet, yung mga hinihingi natin kay Lord. And I'm not saying na yung testimony ko na hindi ako humingi kay Lord is gawin nyo na lang. Ang sinasabi ko, it has to be personal because our relationship with the Lord is personal. Sometimes, alam mo yun, ang dami kong tinatanong kay Lord, why is it like this? Lord, why is it like that? Alam mo, may mga nagsabi sa akin na, you cannot question God. You do not question God. But my response to that is, si Lord, tatay ko siya eh. And so if I'm curious about something, if may gusto kong itatanong ko yung tatay ko. Right? So, ang personal relationship natin kay Lord, it's personal. It doesn't have to be standard na dapat ganito ka, ganyan ka, dapat ganito yung pag-aano mo kay Lord. No. I believe God, as creative as He is, He's also personal with each one. Kasi iba-iba tayong personality, iba-iba yung nilagay niya sa atin. And so, if we can recognize that, yung shift na yon, that doesn't happen agad externally, it happens internally first. We can see that the Lord will really work in ways we can imagine or even can ask sa Kanya. Amen po ba? And so the greatest shift maybe right now is what God is doing in you before what He does for you. Again, yung greatest shift na pwedeng gawin ni Lord is baka sa loob muna, bago niya gawin at makita ng ibang tao sa labas. Amen po ba? And so one thing I think, I want to end with this, that God has been teaching me over the past few months is that sometimes we're praying for really the new things that God wants to do in our lives and that what we want from God. But then we're still so closed. Our hands are still so closed with the old things na meron tayo. Itaas nga po na natin yung yung kamay natin, tas nakaganto. Ginawa ko na to sa youth eh. Yan. Tapos, ipasa nyo po, hindi nyo bubuksan po, ipasa nyo sa katabi nyo, yung, kunyari nasa kamay nyo.
So, parang ganyan lang yung mangyayari. Tama? So, kaya bang mag-receive ng katabi mo yung nasa kamay mo? No, right? Why? Kasi nakaganto tayo. And so, ganun din si Lord. Lord, gusto ko ng bago, pero nakaganto yung kamay mo. Right? So, alam mo yon, most of the time, if we want to receive something, Faith Life Family, Lord, can I have, please? Tama? Pero hindi, most of the time, nakaganon tayo. Lord, pengi ako. Sasabihin siguro na, Lord, paano ko ibibigay sa'yo? Naka-close yung hands mo. And so, you have to release the grip. You have to release and surrender to the Lord na, Lord, let your will be done. Surprise me. Amen po ba? Are we all blessed? Amen po ba? Are we ready for our shifts and shiftings? Because I believe na the Lord really is doing something great right now. In our lives, in our church, na ang daming testimonies natin before. Right? From provision, from how God healed you, from what? Yung transformation ng isang tao, ang dami nating testimonies. Ang daming proof na si Lord faithful, na ito yung ginawa ni Lord sa buhay natin. But, we are too comfortable na pag si brother ganto or si sister ganto na nasa harap naman para mag-testify, ano ba yan? Sila naman? Right? Most of the time, ganun yung isip natin, ano ba yan? Sila na naman mag-testify. Bakit? May bagong blessing, may bagong bahay, may bagong sasakyan, may bagong business na naman siya. And so, you have to ask yourself, what's the condition of your heart? Bakit ganun? Bakit ganun yung perspective mo? And bakit hindi pa binibigay ni Lord sa'yo? Kasi baka pag binigay na ni Lord sa'yo, yung blessing na yung malaking blessing, you do not have enough room for it. And so, I think that's one thing na with the book that I wrote na Make Room for the New, hindi po siya dahil sa sales. Bibigyan ko po kayo discount. But I'm serious because this book, hindi bibigyan ko kayo discount. This book really, kahit ako na nagsulat dito, nagugulat ako sa mga nasinusulat ko. Kasi pagkatapos ko pong magsulat, tapos na ako eh. Wala na siya sa isip ko. Ganun siya. But this book really is a transformation na, oo nga, Lord, no? Lagi kong sinasabi na, lagi kong sinusulat sa Rooted na you have to make room for the new things, ganito, ganyan. Even before, in just different forms na different words. Na si Lord is going to bless you with this, ganyan. You have to be open, ganun po. But this time, making room for the new, this book was really different because it was a revelation na I didn't expect to receive. Na alam mo yun, parang Lord, wala akong anything na expectation, ganyan. Tapos may kausap lang akong tao. Tapos ang sabi niya sa akin, yung breakthrough na na-receive niya is, yes, faithful si Lord. Yes, very blessed siya and very thankful siya na may blessing na dumating sa kanya. And yung breakthrough na yun, na kaya niyang mag-testify, but at the same time, ayaw niyang magstay doon. Why? Kasi feeling niya, nililimit niya si Lord, na doon lang si Lord kikilos sa buhay niya. One snap, natapos ko yung book. Kasi parang sabi ko, oo nga no, I've been limiting God sa income ko, sa ways na dapat ganito siya. Kasi to be honest, yung income ko po talaga 6 figures before. Yun yung first job ko, 6 figures. So sabi ko, Lord, anong gagawin ko ngayon? Ang bigay sa akin 5 figures. Diba? So yung time na yun, grabe yung revelation sa akin kasi, oo nga no, if we are too close-minded, na dapat ganito mag-work si Lord, dapat ganito, kung 6 figures before, dapat 6 figures din ngayon. Dapat nga 7 na eh. Diba? But, are we ready? Are we faithful enough to receive that blessing? And so again, from there, we have this part wherein we let go, we surrender, we wait, and we let God transform us and prepare us to enter into a new season. Kasi baka yung new season or yung bagong blessing, bagong opportunity natin, hindi rin natin kayanin. Kasi even right now, sabi ko, Lord, yung capacity ko right now, I'm sure, hindi ko kakayanin pag sabay-sabay silang lahat. So please, help me. Andun na ako sa part, Lord, help me kasi ang dami ko nang ginagawa.
I'm not complaining, but Lord, ito yung binigay mo sa akin and I have to now be faithful with what you gave me. Kasi ayokong mawala na naman yung blessing. Ayokong mapunta na lang sa wala yung binigay ni Lord or yung process na pinagdaanan ko kasi ang hirap ng prosesong yun. For me to come here and say na the Lord is doing something new. And so ganun din tayo sa buhay natin. Now we have to know that there is still a process. And sometimes the process or the waiting season is the longest. And dun tayo mapapagod. And dun pag napagod tayo, pag nakapag-surrender na tayo, Lord, pagod na talaga ako. That's when God works. Kasi most of the time, we don't let God work in our lives kasi okay pa tayo. May energy pa tayo, kaya pa natin. But when we let go, when we surrender our hands, full na open talaga kay Lord, that's when you can see that the Lord will do something greater than you can ask or imagine. Amen po ba? Let's all rise up and let's all pray. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Oh, we worship you in this place. We just want to magnify your holy name. Thank you, Lord God, for everything you've been doing in our lives, everything you've been doing in our church, oh God, in our family, in our workplace, and even in our school, Lord Jesus. Thank you, Father, because you are faithful, Lord God. And we just want to thank you for the breakthroughs, for everything that you have given, oh God, for all you have done in our lives, because we know you are good and you will always be good, oh God. And so we just want to praise you. We just want to lift up your name. And Lord, also help us, oh God, na maging ready to let go. Maging ready to surrender to you, Lord God. Maging ready sa even yung longest wait of our lives or even the preparation you are doing in our lives. And so we just want to open our hearts. We just want to open our minds. We just want to lift our hands. Church, let's lift our hands. Thank you, Lord Jesus. Just open your mouth and just be grateful for what God is doing. But also, declare kung ano ba talaga yung gusto nating mangyari this year in God's will and in God's timing. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. We just want to surrender everything to you, oh God. Thank you for all the breakthroughs, the blessings that you have poured into our lives, into our church, into our families, oh God. Thank you, Father. We know that you are faithful. You are a faithful God. You are a loving God. You are a promise-keeping God. And you are a God that is so, so good in our lives, oh God. But we also don't want to limit you, Lord. We don't want to limit our faith in you, Lord Jesus. Because we know that if we ask, or even if we seek you, Lord, you will answer, but you will answer more than we can ask or imagine, Lord Jesus. And so we just want to lift up everything to you, oh God, every burden right now, every problem right now, everything that is hindering our faith from trusting you again, Lord Jesus. We just break any source of disbelief, oh God, or even disobedience, Lord Jesus, because we know that faith is pleasing to you, Lord God, and we just want to put that faith into action and believe you again, Lord Jesus, that you can do great and mighty and new things in our lives and in this season, oh God, even in our crisis, Lord Jesus, even in our economy right now, in our government, Lord Jesus, we know that even through this, oh God, the world's economy na ganito man siya, but we know that through you, Lord God, your economy, Lord, is greater than anything in this world, Lord Jesus. And so we just want to surrender everything to you. We want to live right now with a new, fresh revelation that comes from you and even fresh faith, oh God, that is stronger and deeper and rooted into you, Lord Jesus. So we just want to praise you. We just want to lift our burdens to you, oh God, and even our cries, our prayers to you, Lord Jesus, because you know out of everyone, even our family members, yung asawa namin, yung nanay or tatay namin, Lord Jesus, and even yung mga kapatid or friends namin na nakakaalam ng burdens namin. But you, most of all, Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat, Lord God. And so we just want to bless you, we just want to praise you, and we want to be open to everything you're doing right now and you will be doing this year, because we want to believe that this year is our shifts and shiftings, and we will believe as Faith Life family, we declare, oh God, that we will receive that in
in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Tapos na. Okay. Si Pastor Rachel na po ulit, ha? May natutunan naman po kayo, no? Amen po. Amen. So, thank you po, Sister Kel. Dami mong joke lang. Joke lang po yun. Kasi lagi niya, di ba, Pastor Rachel, Pastor... Yan. So, pero di ba, sobrang eye-opener siya sa atin. Not just sa inyo, even sa akin naman din po. Nagiging eye-opener siya. Hindi porket bata siya is, you know, yung minsan yung mindset na meron tayo is that masyado natin tinitingnan kasi yung edad ng taong nagsasalita na parang, makapagsabi ka naman, kala mo naman, ang dami mo ng pinagdaanan. Hindi porket matanda po tayo is hindi rin nakakadaan ng mga paghihirap, yung mga nakababata sa atin. Sometimes we don't see the struggle, we just see their faces smiling. But deep inside, di ba, there are things na nag-struggle talaga sila. And I'm a testimony of that. Na kung saan nakita ko po yung transformation talaga totally sa kanya. Kaya to God be the glory talaga. So, ayun po. And di ba, ayan nakalagay. Ano yung topic niya po ngayon, Mr. Kel? Don't miss your next season. So, kung ilalagay natin siya, di ba, dito sa sa pagbibigay natin, what season are we in right now? Andun ba tayo sa season na nag-aaral tayo, na which is nakakatanggap tayo? Andun ba tayo sa season na nagtatrabaho tayo? Or nandun tayo sa season na kung saan is nag-antay na lang tayo ng pension or yung kumaga ano yung other term for pension? Kumaga yung bigay sa atin, parang ganyan. Nag-aantay tayo sa ganong season. And one thing na pinakamagandang illustration, lahat naman po na sinabi niya is maganda. Pero isa sa pinakamagandang illustration is that yung pagbibigay natin, hindi tayo makakapagbigay sa ibang tao kung close yung fist natin. Tama? Most of the time, because of the worries of life that we have, masyado tayo nakaganon sa pera natin. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon, na mataas sa Meralco. Sino dito ang hindi mataas sa Meralco? Kasi even ito pong church natin, usually, magkano nagre-range tayo, Shai? Nasa 15, 16? Yung dati natin. 15, 16,000 pesos. Yung binabayaran po natin dito sa church using the electricity. Ngayon, last month, nakaabot tayo ng almost 30,000. Can you imagine? Di ba pwede kami magreklamo na ano ba naman tong Meralcong to, tuwing linggo lang naman ginagamit, Sabado, and so on and so forth. But you know what? Doon mo makikita kung gaano kabuti si Lord. We gotta enjoy yung coldness pagdating sa labas, di ba, mainit. Sa bahay natin, mainit. Hindi naman lahat naka-aircon po, di ba? And sometimes, di ba, sa bahay natin is, nagtitipid tayo ng kuryente. Pero pag dito sa church, hindi tayo nagtitipid kasi as much as possible, we want you to feel comfortable kapag nandito tayo sa church. And can you see, yung comfort na binibigay sa atin ng church, ganoon yung gustong comfort na ibinibigay sa atin ni Lord. Napupunta tayo dito sa bahay niya na wala kang worry na magkano kaya aabutin yung bill ng church. Hindi ko po sinasabi sa inyo na magbigay kayo para may pambayad tayo ng bill. What I'm saying is that si Lord, ganun siya mag-provide. Hindi naman po namin kayo sinasabihin tuwing linggo, magtipid po tayo, papatayin po muna natin yung isang aircon dito kasi ang taas ng bill po, ganito po. So, kailangan po ganito yung ma-reach natin. Hindi nyo po kami narinig ng ganun. But it's just a perfect example kung gaano tayo pinapahalagahan ng church and at the same time ng Panginoon. Kasi He wants us to feel na we are cared, we are loved in His presence, in His place. Di ba masarap bumalik sa bahay na you are so welcome, na you are comfortable, na wala kang iisipin. And sometimes tayo,
because of the worries of life na meron tayo, is masyado tayo nagiging ganun. And one of the things also na lagi kong sinasabi din, sinakyel, I think, yung pareho kami ni Pastor William, na when it comes to money, tinatabi namin yung mga malulutong. Or yung bago, diba? Sila po, basta gastos lang, wala akong pakialam. Basta kami ni Pastor po, hahanapin pa namin, asan ba yung may gusot, ganito, ganyan. Even the counters, they know it. Diba? Because for us, tinatabi namin siya when it comes to our giving kasi we want to give the most presentable sa Panginoon. Minsan pag nag-uusap kami sa mga counters na yung parang, halimbawa, yung envelope natin, so can you see, di ba po, halos bago yung ibang ano natin, tas minsan worn out na siya. Syempre ayaw naman po namin na ganun. And also, pagdating po sa pagbibigay, I believe that we honor God, not kung ano yung magkano yung laman, but we honor God how we present things to Him also. So, alam niyo po yun, when I say when we present things, pupunta tayo sa church, dapat, kung magbibigay tayo, alam niyo naman na magbibigay kayo, you have to withdraw. Lord, i-Gcash ko na lang sa'yo. Hindi naman po masama na mag-Gcash. It's just that, if you are prepared and you are expecting that the Lord, tawag dito na si Lord is a God who deserves all the respect, all the honor, then we must give something that is honorable to the Lord. Ngayon, wala kang bagong, yung malutong or ano, then, alam niyo yun, medyo flat out natin, konti yung ano natin, yung mga pera natin, kasi minsan, pulupot na siya, o di kaya, folded na parang minsan, kailangan mo pa iganon yung kamay mo para lang makuha yung pera. What I'm saying is that the way we give to the Lord is also honor. Shows honor na kung paano natin pinipresent yung pagbibigay natin sa Panginoon. Sabi naman po namin sa inyo, hindi kami nakatingin sa kung magkano yung laki o liit na binibigay ninyo. Lalong-lalo na si Lord. It's just that, as for us, kung gusto natin mag-present ng something, di ba? Dun sa, how should I say it? Sa pinakamataas. Di ba kapag may bisita tayo, gusto natin presentable yung hinahain natin. Bibigyan niyo po ba sila ng basag-basag na na plato? Meron po bang ganun dito? Di ba, as much as possible, we want to present something that is new, beautiful in their eyes, di ba? So, same thing with us. Whenever we go to church, alam naman natin and we desire to give something for the Lord. Then, why don't you prepare it ahead of time? We have a lot of days. Pa-cash out na kayo. Ganyan, di ba? So, hindi ko po sinasabing masama yun. It's just that if you are really prepared, then you must go here prepared na dala-dala kung ano yung maipepresent mo kay Lord. Ano yung ibibigay mo. And that's the best thing that we can give sa Panginoon. Kasi ganun ka prepared eh. Dapat ganun ka prepared when it comes to church, when it comes to giving to the Lord. Gusto natin na ma-receive yung the best mula sa Panginoon. Sabihin sa iyo ni Lord, anak, i-Gcash ko na lang. Lord, wala akong Gcash. Ay, paano yan? Maribank. Paano mo siya mawi-withdraw kung wala ka namang ATM card? Diba? What I'm saying is that the attitude that we have, the preparedness that we have whenever we give. So sabi nga kanina, di ba, sa Isaiah 43:18 to 19, sabi, God is doing a new thing. Gusto mo pala na may bagong gawin si Lord sa iyo eh. Then why don't we change the old ways that we have? So kung dati nagbibigay ka ng pulo-pulupot, medyo i-flat out niya naman konti. Di ba? It's the attitude and the preparedness that we have. Yun yung kaya nating gawin sa buhay natin. Sometimes, sasabihin mo, Lord, asan na yung sinasabi mo na bago mong gagawin sa buhay ko? Bakit patuloy naman ako nagbibigay sa'yo?
lagi naman ako nagbibigay sa'yo, ba't parang hindi ko nare-receive? Ang tanong, prepared ka ba? Prepared ka ba dun sa bago kong gagawin? And kami po na nasa counter, we are so blessed and so happy whenever we see people na kung saan nakikita talaga namin how the Lord is blessing them. Minsan pare-pareho lang naman sa paningin natin, but you know what? There's something that the Lord is doing in their lives. And even us, we cannot explain how. Kasi most of the time, iisipin ng tao na, siguro kasi ganito yung bigay nila, ganito malaki, and so on and so forth. Alam niyo po, sa totoo lang, nagugulat din talaga kami kung gaano po binibless ni Lord yung bawat isa sa atin. Hindi lang isa yung binibless ni Lord, hindi lang dalawa, marami po. Marami. Why? Kasi sila mismo, they desired na ma-bless sila ni Lord. So sa atin, we want to receive new things from the Lord. We want breakthrough. Then we have to open our hands, believe God that He will do new things in our lives. Amen? Amen po ba, church? Amen? And whenever we go to church, don't just go to church na, mamaya na ako pupunta kasi praise and worship pa lang. You know, praise and worship is the best time to encounter the Lord. If we are not open to praise and worship, you think we're just singing songs here? No. Kasi that's your offering sa Panginoon. This is your this is just, how should I say this? Ito yung manifestation ng blessing sa atin ng Lord eh. Pero the thing na kung saan na hindi maibabalik sa atin ni Lord is yung papuri. Kasi all the praise, all the honor belongs to the Lord. Ang binabalik sa atin ng Panginoon yung pagpapala niya. And one thing that I learned also na this week, nag-usap kami ni Sister Kel kasi wala nga po yung parents namin. Sabi ko sa kanya, alam mo ngayon ko naintindihan totally yung puso ng mga magulang. Na no matter what, yung pinagdadaanan ng anak nila, kahit nasabihin mo, Shay, wag ka nang umiyak. Kagabi, kota ka na. So, kahit anong pinagdadaanan ng anak, especially kapag dumadaan sila doon sa financial problem, ang magulang, ang una niyang iisipin, paano niya tutulungan yung anak niya. Tama po ba? Mga magulang, ang mga anak, iisipin lang nila, paano ko gagawin to, saan ako kukuha ng pera? Saan ako hihingi ng tulong? Siyempre sa magulang nila. Yun yung nila eh. Yun yung isip nila eh. Pero there were times, di ba, lalong-lalo na dun sa mga pamilyadong tao na minsan nahihiya sila lumapit sa mga magulang nila. But still, a parent is a parent. Na no matter what, yung pagkakamali or problema ng anak ninyo, ang mga magulang gagawa at gagawa ng paraan para mai-provide yung pangangailangan ng mga anak. Same thing with the Lord. God knows our needs. It's just that He's just waiting for you to believe na kaya niya i-provide sa inyo yung pangangailangan niyo. Amen? Come on, let's all rise and let's pray for our tithes and our offerings. Thank you, Lord Jesus. We worship you, we honor you, O God. Lord, we thank you for the blessing and the blessings that you have given us all throughout the week, O God. Lord, maraming salamat dahil patuloy mo kami pinapalakas. Patuloy mong ginagamit ang mga buhay namin, Panginoon, upang maging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa amin, O God. Lord, maraming salamat dahil tunay nga, O God, we expect new things to happen, O God, in our lives, O God. Lord, help us to let go of the things na kung saan, Panginoon, is naghihinder ng blessing sa amin, O God. And Lord, help us to see and open our hands, O God, to receive, to surrender everything to you and to receive new things that comes from you, O God. So Lord, with this offering that we have, O God, Lord, receive this as a pleasing and sweet aroma before you, O God. And maraming salamat, O God, dahil tunay nga patuloy mo, Panginoon, na ipaparanas ang breakthrough sa inyong mga anak, O God. Lord, we honor you, we bless you in the mighty name of your Son, Jesus. Amen and amen.